Magandang gabi, ako po si Benison Estareha at meron muli tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Enteng with international name na Yagi as of Tuesday 11 p.m. Huli pong namataan ang sentro nitong si Bagyong Enteng sa layong 210 kilometers west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte. So sa ngayon po ay nasa may West Philippine Sea na ito at unti-unting lumalayo pa rin sa ating kalupaan. Tagnay nito ang maximum sustained winds na 95 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 115 kilometers per hour. At may kabagalan po ang pagkilos ito west-northwest sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, meron pa rin direktang epekto ang nasabing bagyo dito po sa bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa may Ilocos region, at kitang-kita rin ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa may western section ng natitirang bahagi pa po ng Luzon. Meron din diyang minsan na mga malalakas po ng mga paulan, mga moderate to intense rains, at nagtataas pa rin po tayo ng mga heavy rainfall warnings sa mga susunod na oras. Base rin sa ating latest satellite animation, meron din tayo nakikita mga kumpul ng ulap or cloud clusters sa may malayong silangan po ng Luzon, at hindi rin natin inaalis yung chance na magkakaroon nga dyan ng panibagong low pressure area na eventually posibleng maging mahinang bagyo sa mga susunod pa na araw. Kaya patuloy po tayong magmo-monitor dahil magpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat kahit makalabas na ng PAR itong si Bagyong Enteng. Base naman po sa latest track ng Pag-asa, inaasang kikilos generally westward to west-northwestward itong si Bagyong Enteng, at maring ilang oras na lamang po ay lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Most likely po mamayang madaling araw, at posible na makas pa ito bilang isang typhoon sa susunod pa na 24 oras habang papalayo pa sa ating kalupaan. Eventually po, pagsapit po ng Thursday or Friday ay nandito na sa may southern portion of China, sa may South China Sea, at dumaan dito sa may parte pong Hainan Island. Samantala, yung ating malalakas na hangin ay meron pa ring epekto dito sa may parte nga Ilocos region at dito rin sa may areas po ng Babuyan Islands plus western side or northwestern side po of Cordillera region, habang yung pinakamalalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Enteng ay offshore na po, nandito na sa may parting karagatan. Estimated location natin, bukas ng umaga ay 310 kilometers west-northwest ng Ilocos Norte, habang pagsapit pa ng gabi bukas, mas lalayo na ito around 400 kilometers west of Ilocos Norte. Sa ngayon po, meron pa rin tayong nakataas na babala bilang isa, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 over Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion of La Union at lalawigan po ng Abra. At posibleng habang lumalayo itong si Bagyong Enteng sa ating kalupaan ay mababawas na rin po and eventually mawawala na rin yung ating mga tropical cyclone wind signals by tomorrow. However, in terms of pag-ulan, meron pa rin tayong mga mararanasang mga heavy rains hanggang sa araw po ng Friday dito sa malaking bahagi ng Luzon. Asahan po natin yung 100 to 200 millimeters na ulan by tomorrow sa Pangasinan, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. And possible pa rin yung mga heavy to intense rains pagsapit po ng araw ng Thursday, that's September 5. Bukas naman, meron din tayong asahang moderate to heavy na mga pag-ulan or around 50 to 100 millimeters dito po sa Ilocos provinces. Direktang epekto nitong si Bagyong Enteng. Meron din tayong mga pag-ulan dahil sa habagat over La Union, Benguet, pababa ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at hilagang bahagi ng Palawan. And almost yung mga similar provinces po magkakaroon pa rin ng moderate to heavy ng mga pag-ulan. Pagsapit po ng Thursday, inulit natin Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, gayon din ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, and Northern Palawan. Again, dahil po ito sa southwest monsoon, hindi na ito dahil kay Bagyong Enteng. At pagsapit pa ng Friday, patuloy ang epekto ng habagat sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Sa mga nagtatanong po kung ang magiging pag-ulan ba natin by tomorrow over Metro Manila and nearby areas ay katulad po ngayong araw, yes po, yung ating mga rainfall amounts po is possible na halos magkatulad pa rin. May mga times lang talaga na kapag meron po tayong habagat ay sadyang babugso-bugso yung mga pag-ulan natin, mga pabinsan-minsan ng mga light to moderate rains, minsan lumalakas po, and then eventually po humihina, tapos biglang babalik muli yung makulim ng panahon at magkakaroon muli ng minsan malalakas po na pag-ulan. So yan po yung nature talaga ng habagat. Kaya naman, mataas pa rin ang chance po na magtataas tayo ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisory sa susunod pa na 2 hanggang 3 araw dito sa mga areas na ating nabanggit.
Pagdating naman po sa mga gusty conditions, epekto ng habagat, magpapatuloy pa rin po ito hanggang sa araw ng Huwebes. Asahan yung pabugso-bugsong hangin sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Isabela, gayon din sa parte po ng Central Luzon, kabilang ng Aurora, Zambales, Bataan, and Bulacan. Down to Metro Manila, possible pa rin po yung paminsan-minsang mga gustiness, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island at lalawigan po ng Northern Samar. Kaya naman, patuloy po na paalala sa ating mga kababayan, yung mga pag-ulan po dun sa mga malalapit po sa mga bulubundukin na lugar ay posibleng enhance or mas malakas kumpara po sa ine-expect natin ng mga magiging pag-ulan. Kaya naman, patuloy na paalala, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha sa mga low-lying areas at yung mga malapit po sa ilog. At may mga areas din po actually na hindi lang low-lying areas, yung mga hindi po madalas na binabaha, posible din po tayong bahain dyan, lalo na kung magpapatuloy ang mga pag-ulan. At dahil nagpaulan tayo nitong mga nagdaang araw, ay posible rin po na saturated na yung lupa at magkukos po ito ng apart from pagbaha, pwede rin po ang mga pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Make sure po na nakikipag-coordinate tayo sa ating mga local government units for possible po na evacuation. At yun sa mga nagtatanong po kung meron ba tayong mga class suspensions bukas in terms of trabaho, in terms of yun nga po yung eskwelahan, ay makapag-coordinate po sa inyong mga local chief executives, whether it be yung barangay officials, mga mayors, mga governors, regarding po sa inyong mga pasok sa eskwelahan dahil sila po yung mas nakakaalam ng inyong areas. Bukod sa banta sa ulan at banta po sa malakas na hangin, meron din pong banta sa matataas na alon, itong si Habagat at si Bagyong Enteng. Hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag po ng gusali ang posible dito pa rin sa norte, kabilang ng baybayin ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at Hilagang Baybayin po ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Kapag meron tayong gale warning, ay posible po masuspend yung ating sea travel, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat, dahil po magiging delikado mga pagiging pag-alon po natin sa loob ng 24 oras. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po muli ng Pag-asa. Ako si Benison Estareja, mag-ingat po tayo.